pangalan ng kurso ng ating Cine Sociedad, isang mainit na pagbati sa lahat ng dumalo sa ating virtual film showing. Ang Cine Sociedad ay hindi lamang isang asignatura, ito'y isang maikling espasyo kung saan sinasanay ang mga mag-aaral sa sining ng paggawa ng pelikula. Sa pagbuo ng kanilang short films, kanilang isinabuhay ang bawat yugto ng proseso mula sa pag-arte, pagsulat ng script, pag-e-edit, cinematografiya, direksyon at kabuang film productions. Sa kabila ng mga hamon, naging matagumpay ang bawat proyekto dahil sa dedikasyon, disiplina at higit sa lahat ang pagtutulungan ng bawat isa. Isa itong patunay ng husay at galing ng kabataang Pilipino sa sining ng pelikula. Kaya halina tungayan natin ang mga naging bahagi ng Cinemalaya Pista ng Pinalakang Taping 2026, isang pagdiriwang ng kanilang malikhaing pag-iisip, makabuluhang naratibo at sining ng pagsasalaysay gamit ang lente ng kamera. Sampung taon. 10 taon na magsimula ako makinig sa mga kwento ng iba't ibang tao mula sa kanilang mga problema na kasing bigat, tulis at mainit na bato na masyadong mainit para hawakan. At kahit ngayon, nagugulat pa rin ako kung gaano karaming lakas ng loob ang kanilang nilalaan para lamang pumasok sa pintong ito. At ngayong araw ay iba. Pumasok siya. Katulad ng mga ibang tao na pumapasok sa pintong ito. Mga kamay na mahigpit ang nakatalikod sa mga hita, ang kanyang mata na may tinatagong sakit at katanungan na para bang hindi niya mahanap ang sagot kahit saan. Sa loob ng mga ilang buwan, kinukwento niya sa akin kung paano niya mapapaingay ang kanyang tahanan na kung saan na parang ito ay malaking pader na nakaharang sa pagitan niya at ng mundo. Paano ko ba ito malalagpasan? Kailangan ko ba itong harapin? O hayaan na lang natangayin ako ng panahon? Nakakatakot at nakakalungkot lang isipin. Alena, una sa lahat, natural lang na makaramdam ka ng pagkalungkot at takot dahil kabilang iyan sa emosyon ng isang tao. At oo, malalagpasan mo yan sa mga paraan kung paano mo hinaharap ang mga problema mo. Ngunit hindi agad agaran. May mga panahon kung saan matatapa ka at may mga panahon rin naman kung saan kakaroon ka ng lakas para bumangon. Kaya dahan-dahanin mo dahil hindi naman masamang mapili. Basta, maganda naman ang kahihiyan. Ang ngiti na ibinalik niya sa akin ay nakitaan ko ng pag-asa. Pag-asang bumangon muli at kakayahang harapin ng paunti-unti ang kanyang pangangamba sa buhay. Kagaya ng isang maliit na apoy. Pero, sapat na iyon. Iniisip ng mga tao na ang trabahong ito ay tungkol lamang sa pag-aayos ng mga tao. Pero hindi. Dahil tungkol ito sa paglalakad kasama sila habang sila ay nag-aayos ng kanilang sarili. At sa paghawak ng liwanag para makita nila ang sarili nilang daan sa madilim na mundo. Dapo. Ako si Eden. Gumagamit ako ng illegal na droga. Hindi ko ito pinagmamalaki, pero hindi ko rin kinakaila. Dahil, hindi naman lahat ng adik ay masama. May mga taong tulad ko na minsan ginawa ang daan na ganito para makatakas sa problema akala namin ay wala ng solusyon. Alam ko sa sarili ko na mali ako. Hindi niyo dapat tularan ang katulad ko. Masakit mang isipin na dito na nauwi na habang problemado ka na nga, bigla ka na huli ng mga pulis sa iyong sariling tahanan. Hindi masama ang magkaroon ng libangan o bisyo. Pero, piliin natin ang mga bagay na makakabuti sa atin. Iwasan ang iligal dahil lalo nitong sisirain at pahihirapan ang ating buhay.
At isang paalala, hindi lahat ng tulad kong gumagamit ng masama ay masama na agad. Bawat tao ay may kanya-kanyang dahilan, mabuti man o masama. Pero hindi yun sapat na dahilan para gawin ang mga ganitong bagay. Magandang araw mga kapamilya. Ako si Kuya Carl at narito sa harap ninyo para magpaalala. Alam ninyo ba, na ang buhay estudyante ay parang panahon lang iyan. Minsan maaraw, minsan maulan. May mga araw tayong minsan sinisipag tayo, may mga araw tayong minsan tinatamad tayo. Pero tandaan natin ang mga dapat may sumite na gawain ay parang payong lang yan sa gitna ng malakas na ulan. Kung hindi mo to dala, ikaw din ang mahihirapan. Ang bawat proyekto, takdang aralin, reports ay hindi basta requirements lang. Ito ay paghahanda sa malaking hamon sa atin bilang isang estudyante. Kaya mga kapamilya, huwag nating ipagpabukas ang dapat gawin ngayon. Dahil sa bawat pagsisikap at pagtupad sa responsibilidad natin bilang isang estudyante, unti-unti nating naaabot ang pangarap natin. Ako si Kuya Carl nagsasabing ang batang responsible ngayon ay siguradong magiging matagumpay ang kinabukasan. Salamat! Nakakauwi na rin sa wakas. Napakainit talaga. 1% na lang. Yo, namatay. Lobat. Uy, scramble. Ako sa kanya, tsaka sa'yo. Ano ka ba naman, di ako umadamo, di ka mawawala. Baby, di magiging sa'yo yung para sa street. No, no, baby, umakiabo ka sa'kin para street. Masarap yan niya. Oo naman, lalo na't mainit yung panahon ngayon. Oo nga, napakainit nga. Kaso, sarap nga ng binibenta mo. Pero scramble lang ba talaga yung bibenta mo habang buhay? Alam mo boy, dapat lahat ng trabaho, hindi mo nilalang o iniinsulto lang. Kahit na ano pa yan. Ganun po ba? Oo naman, Sige po. Magkano po ba ang isa? para sa'yo, 15 na lang. 15. O sige isa po ako. Ito po yung bayad. Thank you po. Dapat masarap yan para sa akin, kuya. Ano yung para sa'yo? Yun. Malamig para sa mainit na klima. La, yung sukli ko. Alam mo, sila akong simpleng tindero na may simpleng tinitinda. May kulay na yelo, tamis, pero nakakapagpaligaya naman ako ng mga bata. Hindi lang mga bata, kundi pati na rin matatanda. La, kuya, yung sukli ko po pala. Ito nga pala yung sukli mo, nakalimutan mo kanina. Thank you po. Thank you. Kuya, tanong ko lang, hindi po ba kayo nalulugi sa mga benta mo? Lalo na po, 15 pesos lang yun. Alam mo, hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit yung kinikita mo. Ang mahalaga, masaya ka sa ginagawa mo, at bonus na lang yung nakakapagpasaya sa mga tao. Salamat po. Thank you. Hindi lahat ng bayani ay gumagamit ng pisikal na sandata tulad ng kalasag at ng espada. Ay gumagamit ng tipa o kodibo bilang sandata upang makapag-ingkod. Habang ang iba ay mapayapa sa tulog, kami ay gising bilang tagapag-ayos ng sistema, tagapangalaga ng datos, tagapaglikha ng teknolohiya. Kami sumusukpo o nagtataguyod sa mga kamalian na nakikita ninyo sa mga programang ginagamit nyo. Pati na rin sa mga suliranin, maaari lang tutasin gamit ang teknolohiya. Kahit di nyo ay madalas nakikita, bawat hanay ng kodigo na aming pinupupo ay may kakayang magtulog ng magbabago sa ating mundo. Bilang isang mag-aaral na computer science, layunin namin gamitin ang angkalan at teknolohiya upang makatulong sa pagbuo ng mas maayos na kinabukasan. Ay, wow,
Babat yun ba? Hindi ko mabuhay. Ay, wow, Brad. Ako yan. Diba, maakit? Valerie! Valerie! Wait, Valerie. Free ka ba tonight? No, sama mo lang ako. Wait, Valerie. Wait. Sama mo lang ako. Like, sagot ko naman. You know, like, maraming foods na masasarap. And idea ko naman, kaya... Ano? Ba't ini-ignore mo ako? Like, samahan mo ako, like, you know, maraming sweets, drinks, and foods. You know, like, masasarap talaga, secret place ko yun. Valerie. Uy, ayun na! Hey friend, bakit? Kayo na din ba? Yes, kami na. Bakit? Gusto mo kami na lang? Anong kayo na lang? Kami na lang ang mahal. Tukan. Bakit? Anong motibo mo? Bakit inaano mo si Valerie? Hindi mo ba naisip lahat ng tinulong ko sa'yo sa pamilya mo? Hindi mo ba naisip yun? Ay na naman tayo, pare. Bakit? Lagi na lang, tuwing may gusto ka, lagi mong inaano sa akin yung mga tinulong mo na yan. Okay. Bayad mo na yun sa akin. Dahil Bro. sa lahat ng tinulong ko sa'yo. Bro, nagmamahal lang kami. Wala ka nang magagawa. Okay. Tingnan mo yung ID ko natanggal, oh. Ay, kumusta ka na ba, Rin? Tour activity natin. Hindi pa kumakain mo ba? Kain ka mo. Ang ginagawa mo dito? Jay, ano ba ginagustuhan mo doon? Naman yun? Kaya nga, baho, amoy kanal! Eto pa naman ko. Ano ba yan? Galing mo? Naliligo ka ba? Eto pa naman ko. Kanal pa? O, Valerie, wasa ka pa ba? Nyo kaya? Hoy, Valerie, wait lang. Tell mo kami, samahan mo kami sa CR. Ay, Valerie. Nakausap ka. Ay, tara ka rito. Yan kasi dito ka palagaran. Hindi na babagay na isura mo dito. At yung amoy mo, napakasangsang mo. Nababagay ka nung para dito. Away ka na kasi magbago. Tara, Wait, Valerie, ano ka dito? Sino kasama? Jay? Jay? Si Jay ulit. Si Jay. Si Jay. Lagi si Jay.
Layuan mo ako! Layuan mo ako! Tulong! Layuan mo ako! Hindi mo siya humihinga. Ano nangyari dito? Kanina okay pa to. Jane! Hey, Jane! Jane! Jane, bakit parang nalalamig ka na rin? Okay ka lang kanina. Bakit ngayon parang wala ka lang sa'yo? Hindi ka na rin humihinga. Jane! Oh, Jane, gising! Jane! Jane, gising! Jane! Natawag na ba ako ng tulong? Jane, gising! Jane! Men, alam mo na yung mga ginawa ko sa akin. Kumusta kaibigan? Ako nga pala, si John Ray Cavalli. O tagakuha ng iyong salapi. Kurakot man o hindi, ako pa rin ang kontraktor mo sa huli. Gagawin ang iyong mga kailangan para sa nakakabuti. O yun ang kanilang mga sinasabi. Bibigyan kita ng serbisyo na syempre may benepisyo para sa akin. Huwag na kayong magtaka sa aking mga gagawin. Siguro ito ay para sa lalawigan, para sa ating kabutihan. Gamit sa tulong namin, wala at hindi kayo magkukulang, hindi mawawalan. Magtiwala ka sa amin para sa mamayanin. Kung syempre, gusto mo mawalan ang inyong mga ipunin. At para sa aking huling mga salita, ito ang aking binabalita. Hala! Ang iyong salapi ay biglang nawala. Ay ba, hindi ko alam kung paano ito nangyari. Bigla sigurong sa mga analyst na nagkamali. Has. Patawad kaibigan at sa ating huling pagkuhuli. Paalam. Ako si Ella Alonte, isang anak ng taong may kilalang pangalan sa Pilipinas. Ang apelido kong ito ay dala ko na simula pa ng aking pagkabuhay. Ngunit kalaunan nagkaroon ito ng kapangyarihan at impluensya na inuhubog ng aking ama na si Jel Alonte. Nasasanay ako na madaming mga matang nakatingin sa akin. Nagbabantay kung ano ang gagawin ko. Sanay na rin ako nakakarinig ng mga katagang, kaya lang naman siya nandyan dahil sa kanyang ama. Oo, marami ang aming kasuotan, malaki rin ang aming bahay, at mapepera. Pero kasalanan ko ba na ganito ang aking pamilya? Hindi naman ako pumipili kung sino ang gusto kong maging ama. Hindi ko rin kasalanan kung bakit kilala siya ng lahat. Ang alam ko lang ay siya ang nagdala sa akin kung nasan ako ngayon. Isang lugar na hindi ko alam kung para sa akin nga ba. Guys, ang bigat. Ang bigat kasi kung ano ang nagawa ng aking ama ay nakatatak na sa akin. At hindi lang ako ang anak ng kilalang tao. May sarili akong boses at sarili akong pangarap. Sa mundong ito, mabilis ang pangkuhusga ng mga tao. Kapag anak ka ng isang makapangyarihan, kilala at mayaman, wala kang pagkakataon para patunayan ang iyong sarili. Oo, matayog ang anino ng pangalan ng aking ama.
Kaya pati ako nasasakop nito. Pero hindi habang buhay ay mananatili akong sakop nito. Kailangan kong makilala bilang isang Ella at hindi bilang isang anak ni Jel Alonte lamang. Hindi ko kontrolado kung saan ako nagsimula, pero hawak ko ang desisyon kung saan ako pupunta. Inyong tandaan na ang personalidad ng isang tao ay hindi hinuhubog ng pribilehiyong kanyang minamana, kundi ang karakter na kanyang bubuin pa. Ako si Kevin, isang certified at professional na street racer. Yung iba, tawag sa akin ay kamote. Ngunit, hindi lang sila makatagos sa akin kapag ako ay nag-racing race. Bakit? Natanong mo yun. Kasi, tinanggal ko ang aking side mirror, plaka, fender, at manipis pa ang gulong ko. Bulao rin ang aking tambodyo. At hindi ako nagsusuot ng gear. Yung mga tunay na kamote sa daan ay yung hindi marunong magmaneho. Tulad ni Oscar na bigla nagpreno sa harap ko. Pagdating sa mga checkpoint, tinatakasan ko sila hindi dahil wala akong lisensya o rehistro. Kundi, hindi lang sila makatagos sa akin. Pati mga big bike at yung tinatawag nilang King of Underbones na Raider FI. Sa streets, lumilingon yung mga tao dahil malayo pa lamang rinig na ang inline 4 ng motor kong NMAX. Pero sa likod ng lahat ng sinasabi ko, napapaisip na rin ako sa landas ko. Ilang beses na akong nadidisgrasya. Dati, akala ko astig yun. Patunay na matibay at rider ako. Ngayon, napapaisip ako, ilang beses pa ba akong dapat bumagsak bago ako madala. Kasi sa kalsada at sa buhay, hindi lahat ng bumabangga may chance pang tumayo. Muli, ako si Kevin at sana hindi pa huli lahat upang magbago. Di na makausad, di malinawan. Di na oras ng sambahin ang ngalan mo. Para mabuhay habang buhay sa puso't isipan mo. Sino pa ako para mapansin mo? Mga dalangin ko sa'yo, sana'y pakinggan mo. Ay, ayos ka lang ba? Okay lang ako na. Kaya natin to. Huwag ka na mag-alala. Ako na po dyan. Sige na, kaya ko na matapos to. Ako magiging isang santo para kasama kita dyan sa tabi ng trono mo.
Tay? 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 Nasa bahay na po ako. Sige po. Ano? Tay, ano to? Saan mo nakita yan? Tay, ba't kailangan mong ilihim sa akin to? Hindi mo na kailangan pakialaman pa to. Mas intindihin mo yung pag-aaral mo. Sino mo ako? Kat. Tulong! Tulungan niyo kami! Bakit? Ako si Maria Clara, isang dalagang hinubog ng tradisyon, pananampalataya at pag-ibig. Sa mata ng iba, ako'y larawan ng kabutihan at kahinhinan. Ngunit sa likod ng aking katahimikan ay isang pusong puno ng pangamba at pagdududa. Minahal ko si Ibarra ng buong puso, ngunit ako rin ay naging bihag ng takot. Takot na suwayin ang kagustuhan ng nakakatanda. Takot na labagin ang batas ng lipunan. Aking ginagalawan. Sa aking katahimikan, pinili kong isakripisyo ang aking sariling kaligayahan para sa kapakanan ng iba. Ngunit ngayon, aking napagtanto, ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang pagtitiis. Hindi ito dapat ikadena ng takot o ng maling paniniwala. Ang pag-ibig ay may kasamang tapang, tapang na ipaglaban ang tama, kahit laban pa sa agos. Kung ako'y nagkaroon lamang ng lakas ng loob na ipaglaban ang aking damdamin, marahil ay iba ang aking naging kapalaran. Ngunit ako'y naging aral, isang paalala na ang katahimikan ay hindi laging kabutihan at ang pagsunod ay hindi laging tama.
Ako si Prior Shinel Hernandez at isa akong pumaldong online seller. Dati iniisip ko paano ako kikita ng hindi umalis ng bahay. Walang puhunan, walang experience, parang imposible. Pero isang araw, sinubukan ko lang. Nag-post ako ng 3. Boss, nagbawagan ng buhok natin ngayon. Ano gusto mong improvement? No paper fade o kahit anong gusto? Barber's special na. Sige. Patingin na natin kung tayo. Siguro kabawasan na natin dito saglit. Ayan, bawasan na natin yung itaas na. Tapos, alam mo ba yung si Mamboy sa natin, sa kabarangay natin yun eh. Nung matulungin sa lahat ng kapitbahay natin, laging nagwawalis. Tapos laging nililinis din yun sa tapat ng bahay. Tapos nung isang araw na, balitaan ko, nung malakas yung ulan, nilibre niya yung kasabay na. Kahit malakas yung ulan, iuwi niya pa rin mga libre. Bait-bait yun yung mga kuya. Tapos, mababalitaan ko lang. Bigla na lang namatay doon sa tapat ng bahay niya. Buti na lang, may mga kapitbahay na nakita sa kanya dahil doon sa tapat ng bahay niya na namatay. Marami tulungan. Matulungin sa mga kuya. So, tinulungan din siya man. Dinala siya sa hospital nun, may makaka-recover na siguro sa mga boy. So, inisip ko lang, sana, pag dating ng araw, magpapag si mga boy ako, matulungin sa mga kapitbahay para pag isang araw na dala, pag may matay man ako, sana huwag na. Marami tulong sa atin, and yun nga, balik ko yung mga tinulong niya sa akin, nung sa kung kailan nila gusto. Yan boss, okay na yan. Wako na na. Uy, tandaan mo, si Mungboy balik nun. Dapat tularan din natin siya. May mabalik tayo sa tao din natin para ganda din tayo ng grasya. And magibabalik din sa ating lahat ng mga tao. At kailangan natin tulong. Sila lang din naman yung mga hanapan natin. Okay na boss, pwede na yan. Ingat ka. Sabi nila, may dalawang klase ng tao sa mundo. Yung mga sumusunod sa batas at yung mga gumagawa ng sarili nilang paraan para mabuhay. Magandang tanghali, tayo ngayon ay nasa isang universidad kung saan tayo nakahanap ng isang barangay ng isang student. Ang pag-ikot ng mundo, pwede bang itigil mo na? Ang pag-ikot ng mundo, ang pag-ikot ng mundo. Ipagpapatuloy pa rin ang pamahalaan ng investigasyon sa mga anomalyang flood control projects kahit nagtapos na po ang operasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa March 31. Ang Presidential Communications Office Undersecretary Sabi nila, may dalawang klase ng tao sa mundo. Yung mga sumusunod sa batas at yung mga gumagawa ng sarili nilang paraan para mabuhay. Ako, wala akong pakialam kung alin sa dalawa. Sistema ay para sa matatalino o para sa mga may pera. Wala ako sa dalawa. Last mo na yan, pre, Kapag gutom ka, kapag baon ka sa utang, nawawala yung linya ng tama at mali. Ang problema sa sugal,
hindi ka natatalo sa unang beses. Natatalo ka kapag naniwala kang babawi ka pa. Tulog habang ulang ang dilim. Kung uminit ka ng ulo, pagulong ng malilim. Para wala kang makatahan, nakatago lagi sa akin. Galing. Nabuti nila, nag-scroll ako rin. Nag-scroll ka. Yes, sir, no. Para que trasladen al compañero a la casa de los candados. Positive. Position ready na. Isa ang nasawi habang 4 naman ang naaresto sa inilunsad na drug buy-bust operation na humantong sa enkwentro sa pagitan ng mga suspect at operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency. O pre, kailan mas babayaran yung utang mo? Ay pre, di ko pa alam eh. Wala kasi akong pera ngayon, wala na ako yun eh. Ay boss, parang nakita ko siya sa sugalan ah. Isang beses pa na bubaksak ka, hindi ka na magsicycle. Ha? Minsan, ang tukso hindi kumakatok. Minsan, bukas na ang pinto. Tol, alam mo ba tol yung ano? May tumalong pre sa bako na babae. Di ba namatay yun? Ano ba yun? Namatay, di ko alam tol. Di ba ba? Anong alam ko na Di ba narinig yun? Kasi hindi naman kasi nilabas ng school yun ang nangyari. Tinago lang dito. Bakit? Siyempre, pag nilabas ng school yun pre, masisira yung mga nila. Kaya dito nilang kumalat. Hindi na nila nilalabas. Hindi kumalat yun ganun, parang hindi na balita. Oo. Kumbaga hanggang ngayon, yung case na yun, hindi ba yung nasasagot kung sino yung pumatay. Di ba ikaw yung nag-publish ng article na yun? Kwento mo nga sa akin yung nangyari.
ganito kasi nangyari nun? Pauwi kasi ako nun. May narinig akong sigaw. Babae. Biglang may lumabas na lalaki. Bitbit niya yung katawan. Sinundan ko yung lalaki. Tapos nakita ko, may hila-hila siyang basurahan. Kinabukasan, suicide daw. Sinubukan ko i-publish yung article na yun. Pero pinagtatakpan ng school. Pre, sama mo nga ako bukas. Magandang tanghali, tayo ngayon ay nasa isang universidad kung saan tayo nakahanap ng isang bangkay ng isang estudyante. Isang lalaki natagpuan patay sa loob ng isang paaralan sa Bataan. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Batay sa inisyal na investigasyon, bandang alas 3:30 ng hapon nang makita ang biktima ng ilang estudyante na padaan lamang sa lugar. Sa ngayon, patuloy na isinasagawang investigasyon upang matukoy ang tunay na nangyari sa insidente. Limang paligid, may tumawag sa pangalan ko. 11 palapag, tinanong kong Sa pagtatapos ng ating programa, naway mas lalong tumibay ang ating pagpapahalaga sa sining ng pelikula bilang makapangyarihang medium ng pagpapahayag, pagtuturo at pagbabago. Mula sa mga kwentong personal hanggang sa mga isyong panlipunan, ang pelikula ay nagsisilbing salamin ng ating lipunan at diwa ng ating pagka-Pilipino. Hangad ng kursong Sinesosyedad at ng ating asignaturang Filipino na mapanday,
hindi lamang ang husay sa teknikal na aspeto ng paggawa ng pelikula, kundi pati na rin ang puso at damdaming Pilipino sa bawat kwento. Maraming salamat at muli isang masining na pagbati sa ating lahat. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Ito ang Pinimalaya Pistan ng Pinalaking Tabing 2020.